Isang araw nagtanong ang tao sa Diyos, bakit nangyayari sa kanya ang mga pagdurusa? Bakit may mga inagaw sa kanya? Bakit kailangan niyang pagdaanan ng iba't ibang mga bagay? At sumagot ang Diyos sa katahimikan. At doon napagtanto ng tao ng kasagutan na hinahanap niya ay sa sarili lang din niya matatagpuan. Sabado de Gloria. Napagdaanan natin sa nagdaang linggo yung drama, yung ating madramang paggunita sa napaka-importanteng yugto sa buhay ni Jesus at sa ating paniniwala sa kasaysayan ng kaligtasan ng tao. Ang daming kasaysayan na naitala. Pero ito lang yung tanging kiniklaim na ang tao ay naligtas. At saan nagwakas? Hindi siya sa magarbong anunsyo o napakaingay na mga parada. Hindi siya yung Biyernes Santong nagdaan, hindi siya nagtapos sa rally ng mga naniniwala kay Jesus. Hindi sila nagprotesta dun sa bahay ng gobernador o hindi sila kilos protesta doon sa tapat ng Sanhedrin. Animo, lahat, mistula, ang lahat ay nagtapos sa katahimikan. Sabi nga ng mga Salisyanong masters ng spiritualidad, nagsimula ang buhay ni Jesus sa isang hiram na sabsaban, nagtapos sa hiram na libingan. Wala nga man lang may tuturing na sariling kanya. At nang masabi na ang dapat masabi, nagawa na ang dapat magawa, saan hahantong? Sa katahimikan. Pero tayo, napapraning tayo sa katahimikan. Tila baga kapag tahimik ang isang bagay, ang isang tao, ang isang sitwasyon, di natin maiwasang mabalisa. Parang kailangan meron tayong dapat gawin. Parang kailangan meron tayong dapat sabihin. Bakit ang katahimikan parang mapanganib? Pero ito, patapos na ang Semana Santa, kinukumpronta tayo ng pinaka maingay na katahimikan. Kinukumpronta tayo sa ating mga muka. Habang nahihimlay ang Diyos sa katahimikan, maalala natin yung pinakaunang tanong na tinanong niya sa tao, nasaan ka? Nung nilikha niya ang lahat, hindi naman naging sobrang ingay. Kung papansinin mo nga, 2 account ang paglikha eh. Unang account, yung lumang account, which is chapter 2 ng Genesis. Papansin mo talaga, nagtanim ang Diyos. Nagtanim, nagbungkal ng lupa, nagtrabaho. At lahat yun sa katahimikan. No? At sa chapter 1, bagamat sinabi niya magkaroon ng liwanag, magkaroon ng ganito at ganyan, lahat ay nasa onset ng katahimikan, ng silence. Ibig sabihin, kung ganun pala, baka itong bagay na medyo iniiwasan natin given our current situation
na gusto nating laging may ginagawa at sinasabi at, hindi tayo mapakali na wala tayong gagawin at naiinis tayo sa silence. Baka dito, sa sandaling ito, baka magkaroon tayo ng mas malalim na appreciation sa art, sa beauty, at sa gift ng silence. Sa liturhiya ng araw na ito, magsisimula tayo sa katahimikan. Magsisimula tayo sa kadiliman. Tanging yung apoy lamang nababasbasan ang magsisilbing liwanag. Magsisimula ang liturhiya ng walang pagtatanda ng krus, walang imbitasyon, tanging nasa katahimikan. Marahil sa moderno nating mundo, mahirap maunawaan ang katahimikan. Minsan, iniisip natin na kapag tahimik, kapag walang sinasabi, baka maraming iniisip. Baka hindi ka tiwa-tiwala. Natatakot tayo sa katahimikan. Naghahanap tayo ng ingay. Ano bang nakakatakot sa katahimikan? Kasi kapag walang ingay, ang tanging maririnig mo lamang ay yung nasa loob. Yung ingay ng nasa loob. At minsan ito ay yung mas nakakatakot. Kung ano yung maririnig mo mula sa loob. Niisip din natin na sa ating araw-araw na buhay, sa mga pagdurusa at dalamhati na pinagdaraanan natin at ng ating kapwa, para bagang ang Diyos ay tahimik. Para bagang hindi siya nagsasalita. Nasaan ba siya? Nasaan siya nung may isang bata na naulila dahil sa giyera? Nasaan siya nung ang isang pamilya ay wala ng choice kung hindi mag-abroad dahil wala ng pagkakataon sa kanilang bayan? Nasaan siya nung ang isang 12 anyos na bata ay namatayan ng kanyang ina dahil sa kanser? Minsan, iniisip natin ang katahimikan ay kalaban. Pero ngayong araw, pinapakita sa atin ng katahimikan, ang silensyo, ay hindi necessarily kalaban, hindi necessarily kabaligtaran ng salita, ng pag-uusap. Sa aklat ni Job, minsan kapag una nating binasa ang salaysay, ang kwento ni Job, baka ang pwede nating unang isipin na ang kanyang principal theme ay yung tinatawag na divine retribution, na pinagpapala ng Diyos ang mabubuti at sinusumpa niya ang mga masasama. Kaya nga ang problema ng libro ng aklat ni Job, sa maraming mga nagbasa nito, na marahil karamihan pagkatapos ay naging atheist. Kasi ang tanong doon bakit yung may mga mabubuti naman? Bakit sila naghihirap? Pero kung susuriin nating maigi ang aklat ni Job, ang kanyang tema ay hindi divine retribution, kung hindi yung silence, yung katahimikan. Yung
katahimikan ng Diyos, katahimikan ng kapwa, katahimikan ng lahat. Titingnan natin sa almost 40 chapters ng libro ni Job, paulit-ulit si Job na magpaliwanag ka, O Diyos. Bakit ko to pinagdaraanan? Yung mga kaibigan niya nagsasalita pero wala silang rason. Nananatili sila dun sa old paradigm ng divine retribution. Pero hindi nananahimik si Job. Lumalaban siya ng lumalaban. Naakusahan niya ang Diyos, ini-invite niya sa isang argumento, sa isang debate para magpaliwanag siya. Until dumating yung Diyos at nagpaliwanag. Pero kakaiba yung paliwanag ng Diyos. Imbis na sagutin niya yung mga bakit ni Job, ang sagot niya, ibinalik niya sa salaysay ng creation, ng paglikha niya sa daigdig. Nasaan ka nung ginawa ko ang mundo? Nasaan ka nung nilagay ko ang mga tala sa kung saan sila naroroon? Ibig sabihin, ang Diyos ay hindi namomroblema sa hustisya na katulad ng ating idea ng justice. Pero ang kanyang sagot ay nandoon na mismo sa kanyang katahimikan. Dahil nakilala ni Job sa kanyang sa kanyang pagsusumamo, nakilala niya ang sarili niya, nakilala niya ang mga tunay niyang kaibigan, nakilala niya ang Diyos. Nakita niya na hindi siya nag-iisa sa kanyang bubble, yung bubble ng kanyang pagdurusa. Imbis, yung bubble ng kanyang pagdurusa ay nasa loob ng isa pang bubble, and that is creation, the entire cosmos. Ito ang mga sinasabi ko ngayon ay marahil napaka-abstract, napakalayo sa pang-araw-araw nating nararanasan. Pero ang punto lang naman, sa katahimikan, marami tayong matutuklasan sa sarili natin, sa kapwa natin, sa Diyos. Ang katahimikan ay hindi dapat katakutan. Ang katahimikan ay isang pagkakataon. Ang silensyo ay isang lugar ng tagpuan. Isang pagkakataon na makatagpo ang Diyos. Sa pelikulang Silence ni Martin Scorsese, na marahil napanood na ng ilan sa inyo na aming makikinig, yung pinakahuling linya ng pelikula, sabi nung protagonista, "Lord, I fought against your silence. And it was in the silence that I heard your voice." May kapalit ang lahat ng bagay. Madalas nakikita natin ang katahimikan o silence bilang kahinaan. Kapag tinanong ka ng teacher mo, tapos silence ang sagot mo, tila baga wala kang alam. At kung madalas na laging ganun ang sagot mo, mababansagan kang mangmang. Pag ikaw ay umuwi ng gabi, tinanong ka ng iyong magulang o ng iyong asawa, saan ka galing?
at silence yung sagot mo, malamang meron kang ginawang hindi maganda. At kapag, napapadalas, ikaw ay mababansagan ng kung ano-anong pangalan. Bulakbol ka, babaero ka, lasenggo ka. Siguro yun yung mga dahilan bakit ayaw natin ng katahimikan. Ayaw nating maging walang alam, ayaw nating mapagkamalan na gumagawa ng mga bagay na hindi pawang kabutihan. Pero ang lahat ng bagay may kapalit. 'Pag tinakwil mo ang katahimikan sa buhay mo at pinagsumikapan mong magkaroon ng sagot sa lahat ng bagay, hindi ka matatahimik talaga. Hindi mo mararamdaman yung tinatawag na kapayapaan. Kung mapapansin ninyo yung ating mga nagdaang episode tungkol sa accompaniment, kapag meron kang sagot sa lahat ng bagay, you are not helping another person. And you're not helping yourself. Bakit? Lalo ka magiging anxious. Kasi you have to prove something na meron ka laging masasabi. Pero minsan kailangan nating tanggapin na wala tayong alam. At minsan kailangan nating tanggapin na limitado lang ang ating kakayahan. Limitado lang ang ating kabaitan. Limitado ang lahat sa atin. Yung silence, kaya nandyan yan, hindi lang para sa maging absence ng action. Kasi silence can also be an action word. Kapag ikaw ay aktibong pinili mo actively yung silence. Hindi lang ibig sabihin nun wala kang ginagawa, wala kang sinasabi. But rather, you are engaging into a mystery that is much, much deeper. And hindi talaga natin basta-bastang naaarok sa ating kasimplihan bilang tao. Kaya nga yung sinasabi ni Lennon, madalas kapag tayo ay lumalalim na sa ating buhay panalangin, pag natutuyo na yung balon, sabi nga ni Thomas Green, ang madalas na sagot na makukuha mo sa Diyos ay hindi na boses. Madalas kasi boses lang natin yan. Pinapaniwala lang natin na boses yan ng may kapal. Pero sabi nga ng mga masters natin pagdating sa spiritualidad, ang wika ng Diyos ay katahimikan. Kumbaga sa pananalita nga ni C.S. Lewis, isang bantog na manunulat na Ingles, sa ating mga pagnanasa, bumubulong sa atin ng Panginoon sa katahimikan natin, sa ating budhi. Kasi wala namang boses ang budhi. Siya ay nakikipag-usap. At sa ating mga pighati at pagdurusa, siya ay sumisigaw sa atin. Ibig sabihin, mas malapit sa atin ang Diyos more than sa inaakala natin. At madalas hindi natin na-appreciate yun kasi distracted tayo sa maraming bagay na ginagawa at sinasabi natin. Ang Sabado de Gloria ay, kung tutuusin, talagang wala talaga siyang, wala siyang drama. Kung titingnan mo yung Sabado de Gloria talaga, yung buong araw ng Sabado de Gloria, merong tinatawag na pagdiriwang ng Tenebre. Tenebre sa Latin, ang ibig sabihin niyan ay kadiliman. Kasi yung matandang practice ng Tenebre na nagdadasal yung community
ng, divine office o yung sa atin ngayon tawag natin diyan is yung Christian prayer o Liturgy of the Hours. Pero yung practice kasi dati, yan ay, series ng mga pagbasa mula sa, matandang tipan 'no, mga salmo, mga panalangin, tapos merong nakasinding, mga kandila. Hindi ko matandaan kung 8 o 9. Pero yang mga kandilang 'yan, kada matatapos yung parang isang yugto ng tenebre, pinapatay. So merong nakasindi before the celebration, nakasindi na siya representing the life 'no, the life of, na meron si Kristo. Then kada yugto 'yan ay pinapatay hangga't, matitira na lang, isa. Tapos 'pag yun ay in-extinguish din, wala na. Dati naman kasi sarado ang mga simbahan, hindi yan katulad ng mga simbahan ngayon na kita mo talaga ang araw, wala namang mga chandelier dati, walang mga spotlight o mga ilaw na talagang napagkaliwanag at napagkakaganda. Kaya yung dramatic, quote unquote, dramatic effect ng tenebre tuwing Sabado de Gloria, yung maiwan yung nag-iisang flicker ng liwanag. Kasi lahat wala talagang liwanag, walang sanctuary lamp sa mga mas pamilyar sa liturhiya ng mga Katolikong Kristiyano. Wala, as in walang ibang ilaw. At yun yung doon sa liwanag na yon na umaandap-andap at doon sa katahimikan, doon natin doon tayo iniimbitahan ng simbahan pumasok sa mas malalim na na bahagi ng misteryo nitong pagdiriwang ng Semana Santa, na ang lahat, nagsimula sa madilim at tahimik at nagtatapos sa madilim at tahimik. Gano'n ang normal na buhay ng tao at tayo kailangan nating matanggap 'yun. Ngunit sa paglawig ng ating pagninilay, mapapansin natin na bagamat gano'n nga yung normal sa buhay natin, may sisibol na bagong liwanag. At, kung magawa lang natin na yakapin yung biyaya ng katahimikan o silence, mas magkakaroon tayo ng mas malalim na appreciation sa muling pagtunog ng mga kampana, sa muling pag-awit ng gloria at alleluia, sa muling pagkakaroon ng kulay, ng halimuyak ng mga bulaklak, sa pagkakaroon muli ng matitingkad na kulay ng altar. Gano'n ang buhay natin. Dadaan tayo sa napakadilim, nalalambungan tayo. Magdurusa tayo, dadaan tayo sa maraming pagsubok. At walang alak, walang content sa social media, walang relasyon o walang party na kayang umapula dun sa nasusunog nating bahay sa loob natin. Lahat yan tutupukin, magiging abo at walang maiiwan sa atin kundi tayo lang at ang mga abo at tahimik lang ang lahat. Ngunit sa muling pag-ahon natin sa mga abo, dun lang natin ma-appreciate ng pag-ahon natin kapag alam natin talagang niyakap natin ng tahimik. 'Pag nagpakain tayo sa lahat ng distractions, walang meaning sa atin ang bawat, bagay. At sa panahong ito, itong piniling panahong ito, gaya ng kuwento namin kahapon nung Biyernes Santo, walang ibang Sabado sa buong taon
ang makapapantay sa araw na 'to. At ito hindi dahil napaka-meaningful ng araw na 'to. Simple lang, siya ay walang meaning dahil lahat ay tahimik lang. Pero kung nandun ka sa tahimik, dun mo napaka-ironic, eh, kasi kapag nasa tahimik ka, dun mo lang napagtatanto yung meaning ng ibang mga mas mahalagang bagay sa buhay mo. Kaya ako, sa aking maimumungkahi, kahapon wala akong praktikal na minungkahi sa inyo, gusto ko lang namnamin ninyo yung sarap ng, salita ng Diyos 'no, at yung realidad ng suffering sa buhay mo. Dito naman, ang aking mungkahi, hayaan mong sarili mong maging tahimik sa isang araw. Hindi ko alam kung gaano katagal sa'yo 'yan, pero magkaroon ka lang ng katahimikan. At pakinggan mo yung sarili mo, pakinggan mo yung udyok ng Diyos. Kung ang katahimikan mo ba ay inaanyayahan ka niyang magdasal, katahimikan ba inaanyayahan ka niyang magdesisyon, lahat gawin mo sa katahimikan. Magplano, magparamdam ng pagmamahal, gawin mo sa tahimik. At hinding-hindi ka mapapahiya. Gusto kong imaginein yung naranasan ng mga apostoles, ng mga disipulo at mga disipula ni Jesus noong pagkatapos ng kaniyang kamatayan at ng paglilibing sa kanya. At yung gap, yung time na yon before ng ibalita sa kanila, nung matagpuan ng mga disipula nila Maria Magdalena na ang Panginoon ay muling nabuhay. Yung gap na yon, yung time in between, sa tingin ko yun ay panahon ng katahimikan para sa mga tagasunod ni Jesus. Katahimikan na dulot ng sakit ng naganap ng hindi lang ng loss ng isang taong minamahal, kundi pati na rin yung pagsisisi dahil malamang sa hindi, karamihan sa kanila ay sinisisi ang sarili. Dahil hindi lamang naman si Pedro ang nag-negate kay Kristo. Hindi lang si Judas ang nagtraidor. Halos wala sa kanilang lahat ang nandoon nung ipinako siya sa Golgotha. Pero itong katahimikan na ito, sa tingin ko, ang siya ring naghanda sa puso ng mga apostoles, ng mga disipulo at mga disipula ni Jesus upang marinig ang mabuting balita, ang anunsyo na muli siyang nabuhay. Katulad nga sa liturhiya, magsisimula tayo sa katahimikan. Kung tutusin, buong araw tayo na nasa katahimikan. Pero pagdating ng pag-awit ng gloria, ng papuri sa Diyos, lahat ng kampana ay tutunog. Lahat ng ilaw ay bubukas at magliliwanag.
Sa tingin ko ganun na ganun din yung naging experience ng mga apostoles nung narinig nila yung balita nung sinabi ng mga kababaihan na ang Panginoon ay muling nabuhay. Dali-dali silang tumakbo, si Pedro at si Juan, doon sa kung saan siya nakahimlay. At nakita nila na wala doon ang kanyang katawan. Naniwala sila kaagad sa muling pagkabuhay. Naging handa sila upang makapiling ang resurrected Christ. At ito ay bunga noong time in between. Yung katahimikan na sa tingin ko ay panahon hindi lamang ng pagluluksa, kundi panahon din na kanilang mas nakilala ang kanilang sarili bilang mga apostoles, bilang mga tagasunod ni Jesus. Pero gayon din, mas nakilala nila si Jesus sa kanilang pag-alaala. Mas naunawaan nila at mas pinagmuni-munihan nila ang kaniyang mga salita. Kaya nga ngayong araw, wala rin akong maimumungkahi kung hindi manahimik ka. Enjoyin mo ang katahimikan. Ikaw, nasa sayo. Maaaring spend mo ang buong araw sa katahimikan. O kung hindi pwede, siguro 30 minutos o 1 oras. Manahimik ka lang. Huwag kang magsalita kahit sa isip mo, kahit sa imagination mo. Hayaan mo lang siyang magsalita. Manahimik ka lang. At sa katahimikan, ipanalangin mo na matagpuan mo yung maliit na boses na maaaring nasa loob mo. Ito ang pinaka practical na masasabi natin na maaari nating gawin bilang preparation sa pag-awit ng papuri sa Diyos ngayong gabi. Yung pinaka-importanting bihilya, sabi nga, sa buong kalendaryo liturhiko ng Santa Iglesia Katolika. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsama sa amin ni Lennon sa mga ganitong pagkakataon na espesyal sa buong simbahan at sa amin din. Personally, malapit sa puso namin itong mga araw na 'to. Dahil sa mga araw na 'to ay, tumitingkad ang lahat at, mas na-appreciate namin yung mga natanggap naming biyaya at, lalo na sa kanila, yung biyaya ng bokasyon. Nawa po ay naging nakatulong kahit papano ang aming pagsama sa inyong paglalakbay ngayong Paschal Triduum, ngayong Holy Week. Tayo po ay magbabalik na sa regular episodes, regular schedule natin ang ating mga episodes. Kung kayo po ay may mungkahi o may mga komentaryo, kung gusto pa po ninyo ng ilan pang special episodes kapag meron pong mga ganitong importanteng mga evento, maaari nyo po kaming sulatan at sabihan sa aming pong email, tamangusapanpodcast@gmail.com. At huwag nyo pong kalilimutan na i-rate din po kami sa kung saan man pong platform kayo nakikinig. Kayo pong bahala kung 4-star o 5-star, kayo pong bahala. And maraming salamat din po sa pag-share nitong ating podcast. Dahil meron naman kaming regular episode sa Sunday,
doon na namin kayo babatiin ng maluwalhating mga pagbati. Pero sa ngayon, hinihiling namin na patuloy ninyong samahan si Jesus sa journey na to ng Holy Week. Sinabi ko yon dahil magkaroon sana tayo ng awareness na siya laging sumasama sa atin. Pero minsan kailangan ng konting initiative na manggagaling sa sarili natin. At pag nangyari yon, wala na, hindi na mahalaga kung sino yung sumasama at sinasamahan. Kasi it will be a singular journey. Kaya yon, mag-iingat po kayo at muli, ako po si Russell. At ako naman po si Lennon. At ito ang Tamang Usapan. Usapang may tama. Maraming salamat po. Magandang Thank you. araw sa inyong lahat. Bye-bye. Bye-bye.